Hi guys, pakikita ko nga lang sa inyo kung ano yung ginagawa ko simula na umuwi ako dito sa bahay galing gentry. So yung lamisang yan, binigay sa akin ng kapatid ko. Yung ginagamit ko din dati sa gentry ay inuwi ko siya. Kasi nga pinagluluto at pinagpapatungan ko yun ng estante at yan ko nilalagay yung aking paninda. Kaya dala-dala ko yan. Kaya araw-araw ganyan ang ginagawa natin. So, kailangan natin ibaba yung takip ng tindahan. Tinanggal ko na lang siya. Dati nakasabit lang yan. Pero, may mga inilalagay kasi ako din ng mga cups, mga, tawag dito, straw. Marami pa akong isasabit yan, kaya tinatanggal ko siya. Tapos mamayang gabi, kakabit ko na lang siya ulit. At syempre, bago ang lahat, kailangan natin magwalis-walis kasi may katabi tayong puno. So maraming dahon-dahon, kaya kailangan natin magwalis-walis ng unti lang. At syempre ayusin din natin yung halaman na yan. Yung halaman na yan na pinagkagasusan ko na hindi ko naman naibenta. Dapat paplantita ako. So dahil nga ako ay nag-duty sa grocery ng aking kapatid 2 years, so ngayon lang ako bumalik ulit nung nagsara kami ng tindahan, kaya aayusin ko din yan, hindi nga lang ngayon. Ayun, pero syempre dahil nga ay pangit na talaga yung aking mga halaman, so kailangan kong pagdaanan niya ng panahon. So bali gagawan ko ng video yan pag niripat ko siya. Gagawan ko ng video yan para makita nyo pa din kung ano yung mga halaman na mayroon sa akin. At malay nyo, mayroon din kayong gusto, di ba? Ganon. So, nahiligan ko yan nung pandemic. So, ang dami kong halamang nabili, pero hindi ko siya naripat, hindi ko siya naibinta. So, bali, aayusin ko yan. At pagkatapos nga niyan, ay inayos ko yung mga plastic mga nakasabit lang yan dyan sa tindahan. So, nilalagay lang namin yan ng takip sa gabi. Naya lang namin dyan, be honest. Try natin kung maging honest nga yung ating mga dumadaan, mga neighborhood. I don't know lang ha. Yan. Siyempre, konting ayos-ayos lang, mikos-mikos nga, ika nga, mikos-mikosin lang natin yan para maging maayos. Yan. Madami-dami din yan. Yan naman yung extension para sa ating ice crusher at saka sa ating blender. At syempre hindi tayo makakagawa dito sa loob hanggat hindi natin ilalabas yung estante. Kaya ilalabas muna natin yung estante bago tayo makagawa dito. Alam na maliit yung bahay, maliit yung espasyo. So hindi kayang i-prepare yung paninda ng hindi nilalabas yung estante. So simula nang dumating ako dito, nasanay na akong ilabas yung estante niyan, kahit hirap na hirap ako diyan. Grabe. Pero no choice ang ina. Kailangan natin gampanan yung responsibilidad natin na magulang. So alam naman natin na ngayon ng mga kabataan ay hating gabi na akong matulog, tanghali na akong bumangon. Baka maisip niyo, bakit ginagawa mag-isa yan? No? Wala ka bang katuwang? May katuwang ako. Pero mamaya pa yung mga gising nila. Pagising naman nila, tumutulong naman sila sa akin. Kaya, ayan, pagtiyaga na natin yung ilabas mag-isa. Kaya, yan. Nasanay na rin naman ako at ganun talaga ang magulang. Pero yung video na to, hindi ko to ginagawa para magkaroon lang ako ng content. Pero gusto ko tong gawin para pagdating ng araw, makita ng mga anak ko na ganun pala yung isang magulang, ang daming responsibilidad na nakaatang sa balikat. Sabi ko nga sa kanila, habang tumatanda ang isang tao, mas palaki ng palaki yung responsibilidad na nakaatang sa balikat ng isang tao. Kaya sana kapulutan nila ng aral to na ang isang nanay ay hindi lang sa isang trabaho nakatutok, kundi multi. Ang daming pinagsasabay-sabay ng nanay na gawain sa isang araw. Nandun yung mamalingki ka, pagdating gagawin mo yung pinamalingki mo, magpe-prepare ka ng kung ano-ano, ihanda mo si ganyan, ihanda mo si ganito. So nakakarindi. Pero syempre hindi natin magagawa yan kung hindi sa pamamagitan ng prayer natin. Ipag-pray din natin yan na naway yung mga anak natin na kahit ganyan sila ngayon, pagdating ng araw maging responsabling magulang din sila.
Siyempre nakikita nila yan sa atin. Huwag lang tayong magkulang ng paalala sa kanila sa araw-araw. Sabi nga, ang mga kabataan akala natin hindi nakikinig, pero matulin daw yun sa pakikinig yung mga kabataan na yan. Na pagdating ng araw, maaalala nila yan at may papangaral din nila yan sa kanilang mga magiging supling. Diba? Nandun ako sa pagiging supling kasi aminin man natin sa hindi, yung mga anak ko, yung mga binata at dalaga na darating talaga yung araw na magkakaroon din sila ng kanilang pamilya. At siguro may mga aral din naman silang nakatutunan sa akin. Siguro naman ganon. Sa araw-araw ba naman natin ginagawa na yan? Ako sa pagtitinda ng lugaw 13 years plus 2 years sa grocery. So ako multi ako. Kahit saan ako ilagay pwede. Kahit siguro mag-construction ako, pwede sa akin yan. Basta kaya ng katawan ko, may lakas ako. At hinihingi ko din yung kay God na bigyan ako ng lakas, ng loob, talino't karunungan. Yun lang yung hinihingi ko, talino't karunungan na nagmumula sa Kanya. Kasi hindi na uubos yun. Kung perang hihingiin mo, saglit lang yun maubos. Pero talino't karunungan, bibigyan at bibigyan ka. Katulad yung ginagawa ko. Yan ay shake. Mayroon akong shake, mayroong halo-halo.